Nitong 2025, ibinaba ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Executive Order No. 112 na nagbibigay kapangyarihan sa mga opisyal at voluntaryo ng mga barangay para tumulong sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansang may kaugnayan sa anti-road obstruction, smoke-free at anti-littering ordinance sa kani-kanilang komunidad. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pagdami ng mga paglabag sa nasabing mga ordinansa, kung saan karamihan sa mga lumalabag ay mga residente mismo ng kani-kanilang mga barangay. At ang nakikitang kalimitang nalalabag ay ang Smoke-Free Baguio Ordinance. Batay sa tala ng Smoke-Free Task Force, karamihan sa mga lumalabag ay mga nasa edad 30 pataas. Mga adults na mga siguro around 30s and above. Minsan may mga senior, or mostly adults, pero when it comes to vapes, youth talaga pag vapes. So youth and mainly youth pag vapes. Pag cigarettes, mostly adults. Kasi last year, nasa around approximation lang po, around 1,000 plus na individual and establishment apprehensions ang na-record nung three main na nag-i-implement ng ordinance, si BCPO, si POSD, and yung community enforcers natin. Make that four, pati si the Sanitation Division partner din sa pag-i-implement ng ordinance. Samantala, isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng task force ay ang kakulangan ng mga deputized enforcers na tututok sa pagpapatupad ng naturang ordinansa. So far, ang biggest challenge is covering the ground. As much as maliit na city ang Baguio, hindi din kasi ganun kadami pa ang nade-deputize. Kaya yun, we're double timing, kumbaga, ang pag-deputize rather ng mga enforcers. Sa kabila nito, patuloy ang tanggapan sa pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang para matiyak ang pagsunod sa ordinansa. Kabilang dito ang regular na pagsasagawa ng aktibidad sa iba't ibang barangay, paggawa ng Information Education Communication o IEC materials, at pagsasagawa ng orientation para sa mga opisyal ng barangay hinggil sa tamang paggamit ng citation tickets at random inspection. And of course, tuloy-tuloy pa rin naman yung mga ongoing na random inspections, yung mga at least twice a month na night inspections, as well as yung mga surprise inspections. And tuloy-tuloy pa rin yung IEC, yung mga reminders na pag nagle-lecture sa barangay, mga reminders din in public, tapos as well as yung distribution ng mga IEC materials. Yun so far. Samantala, paalala naman ng Smoke-Free Task Force sa publiko na sumunod sa mga regulasyon ng Smoke-Free Baguio Ordinance at huwag mag-atubiling i-report sa kanilang tanggapan sakaling may makitang lumalabag sa Smoke-Free Baguio Ordinance. Rayalyn Bornolia para sa PIO Baguio Balita.